stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit kami dito sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so mahigit isang buwan na wala akong vlog. At nagbabalik ulit ako dito sa aking YouTube channel. So ito yung buwan naman ako since nung mahigit 1 month ago. So ibabay-check naman natin itong special carbon rigid MTB ni Idol Kian Reyes. Yan, siya yung may-ari nito. Ito yung nakikita ko sa TikTok. Yan. Tapos na may nag-comment ako na kung pwede bike check ko, no? Yung bike mo. Hindi pa ako na palitan dito, so upgrade eh. Oo nga eh. Tsaka tawag dun, taga Makati ka pa pala, no? Layo mo pala. So dumayo pa sila dito. Yan, dito yung kasama niya, no? Yan. So all the way from Makati City na dumayo pa sila dito sa Bermosa Sports Hub. Yan, para makamita po, tsaka para may budget na natin itong kanyang astigin na Sinayan eh. oo, Dinagising. yun nga, dinagising. Leila, bago tayo mag-budget check, di ba Makati ka, eh di MOA yung pinakamalapit mo. So pwede mo bang ikumpara itong Bermosa at saka sa MOA? Like, ang ganda. Kasi una sa lahat, yung mga ahon ka, patag, ang daming ruta, may mga kurbada. Hindi ka tulad sa MOA, isang diretso lang, wala U-turn. Tsaka maluwag, di ba? Oo, ang luwag. Kasi MOA, napakalit ng ikot eh. Ang ganda nga mag-set ng karera dito eh. Ay, di po pwede. Bawal, yun lang. Bawal. Ang Pero ganda. may nagpapakarera na dito dati. Nagpapakarera dito, pero yung mga duwat. Usually, siguro sa takbo yata meron na rin eh. Yun, so i-check na natin tong kanyang rigid MTB, no? So mag-start na tayo, Idol. Ano pala, pahabol lang, Idol. Kailan ka na nag-build na ganitong rigid MTB mo? Actually, matagal na rin, around 2021 pa before. Pero sa pagbabike naman, medyo matagal na rin, 2015 pa ako nagbabike. So pang ilan mo na to? Actually, puro soft lang rin halos. Pero ang pinakatumagal ako sa Pixie, which is 7 years. Tapos nalipat ako sa MTB. Dati kang Pixie. Pixie. Ano yung nagano sa'yo? Bakit ka naglipat from fixed gear to Sa MTB? lahat, yung sapatos ko, lagi ako naman problema kasi bumubuka. Tapos yung sa gulong, Skid. pati yung skid, syempre preno mo eh. Tapos yung isa na doon yung sa long ride, syempre di ko naman magdadal sa long ride. May remina lang naman ako, kaya Ayun. hirap. Pero itong particular na frame mo, gano'n nakakatagal sa'yo ito? Actually, medyo recent lang rin halos. Probably around 2 months. 2 months. So bagong ito yung bagong shop mo. No? Ayan. So saan mo na narating po to? Bukod sa Bermosa. So hindi pa masyado malayo, puro mga malapit-lapit pa lang. Pero kapag nagkaroon ka ng opportunity, may time ka, saan mo gusto mo i-ride to? Sa jowa ko. Sa jowa mo? Batangas. Saan sa Batangas? Sa Bawan. Sa Bawan. Yun yan, ito yung general background niya dito sa kanyang rigid MTB. So mag-start na tayo dito sa kanyang frame set. Ito nga eh. First time lang ako makakita na totem na naka-carbon fiber. Totem lang daw yan. Totem lang daw pero carbon. Kasi may na-budget na ako dati nito na alloy kay Marvin Garcia dati yung kulay puti eh. At saka usually kasi mga totem nakikita ko dati mga stock na budget bike eh, no? Pero ito yung pinaka-sosyale na totem na nakita ko no, carbon fiber no. Lightweight eh. Pero tingin ko ang pagka-carbon fiber na to is T700 din eh, no, or T800 yan. Then ito pang 27.5. 27.5. So ito naka 29er pala yung gulong niya no. So mamaya tignan natin yung clearance. Then yung particular size naman ito, size 16 no. 16, dati 16. Nakalagay ba dito? Ayun Ayun, size 16 no, yung seat tube. Yan size 16 or size medium. Then tapered no. Tapered yung head tube, integrated. tapos full internal cable routing. Yan pang BSA threaded na bottom bracket shell. Sa brake house. Naka-external siya. Okay. Pang external pala yung rim, hindi ko napansin to, no, sorry no. Hindi ko napansin. Pang external yung sa rear brakes. Yun nga, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Ano to, pang 31.6 no? 31.6 na millimeter diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman is post mount. Then
Ito na, kanyang gravel fork. Yan, parehas kami. Balugaw. Tawag ko dito baluga eh. Baluga. Yan, balugaw na carbon fiber na gravel fork 700C. T1000 daw to sabi sa Lazada eh, nung binili ko dati. Syempre tapered din to, no. Kahaba lang nito yung ano eh. Kahaba lang nito yung MOB XMR. Yung crown length yan. Then yan pang quick release yung drop out, external cable routing, then ang disc brake caliper mount din naman yan is Bose mount. Proceed naman tayo sa kanyang cockpit. S-Works to na carbon fiber, no. Parang pares lang tayo ng ano, lapad, parang 5 600. 600. 600 mm ang lapad, 31.8 mm ang diameter, straight na may konting backseat. Yung grip mo, idol, anong brand? ESI to? ESI. Yan, ESI. Pamahalin yung ano mo Ay, ito lang, 400 lang. Saan mo nabili? Second hand. Second hand. Medyo manipis na, no? Actually, ano siya yung isang makapal version. yan eh. Yung race, ano siya yung pinakamanipis na version. Kasi nga mas magaan, no? Yun. ESI na grips, no? Next naman. Ito, no? Ito yung unti-unting nauuso eh, na stem eh. Yung baluga na carbon. Unang tingin ko parang 150 eh. Pero 130, di ba? Nandito sa ano. Yun yung 130, no? Kasi yung unang tingin ko, haba eh, lapad pa. Kulay itim pa, no? Huwag na nga. Huwag ko nang ituloy. Yan, ang angle naman nito, yung negative 17 degree, no? Na angle. Yan. Kasi nauso na ngayon yung ganitong ano eh, no, yung malapad na stem. Kasi hindi pwede sa flat. Flat. Hindi kasi po pwede sa akin yun kasi yung mag-iiba yung position ng aerobar ko eh. Kaya napipilitan lang ako doon sa conventional na bilog lang. Pinaka-issue niyan, siyempre, pag gusto mo islam, yung steerer tube mo, mababa. Kapag binenta mo yung port mo, wala, may clear yung steerer tube. Oo nga, nakaslam to, no? Pero nakasano ka naman, di ba? Medyo may riser ng konti. Medyo nakataas yung ano. At least kahit pa paano. Kaso nga lang, may clip pa rin yung steerer tube pag binenta. Parang ganito na lang ata siya eh. So actually, ko lang, ilan na inch niya. Talagang sagad to the max eh, no, ginawa dito. Yan. Proceed naman tayo sa sa headset. Ano pala yung headset mo? So, parang branded, stock no? Stock ng Totem. Yan, yun, ito yung sa kanyang headset, no. Na tapered, yan, tapered headset. Proceed naman tayo sa seat clamp, no. Yung seat clamp niya submit na Allen type, 34.9 mm ang diameter na yun nga, pang Allen bolt type. Yung seat post naman niya Tosig na carbon na 400 ba to? 400. Yan, 400 mm ang haba na carbon fiber, 31.6 mm ang diameter na zero setback na may dual bolt clamping system. Yung kanya namang saddle, Cocheblo na may butas sa gitna yun, malakas din mag-flex, no? Tapos carbon railings. So idol, ano yung nag-experience mo dito, idol? Goods, diba? Okay naman. Yun. Yan. So, yan yung feedback na dito, no? So, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, nakapambansang drivetrain to, 1x. So, wala kayong makikita front shifter, front trailer, tsaka extra chainrings. Hasta la vista, baby. Parang Arnold Schwarzenegger na, no? So, proceed naman tayo sa kanyang shifter. Shimano Diore XT. M780. M780. Ilang speed to? 10. Ayun yung mga sinaunang Shimano Diore XT, 10 speed, no? M780. Next naman sa kanyang crankset, yan, parehas din kami na chainring. Ito nga, Pope the Ghost. Gano'n kahaba yung crank arm nito? 170. Yan, parehas na kami, no? 170 na direct mount. Yung kanyang direct mount na chainring, 40 tito na Goldix. Yan, kaya talaga magandang bike na to, no? Then, lighten na ano. Oo. May butas. May mga butas pa. Hindi papalit ko dyan. Oo. Next naman, yung pedals mo, anong brand ito? Parang Rockbro sa atin, rebrand lang. Yung kamukha lang. Pero saan mo nabili ito? Nakuha lang kasama sa ano. Sa Crank. Unknown brand, no? Pero malamang Rockbro siguro to, no? Kasi may parang tatlo yan eh, magkaka-rebrand lang sila eh. Magkakaparehas eh.
Yung bottom bracket ito, nakalimutan ko na. Ragusa pala. Ragusa na BB91. BB91 na Ragusa. Yung chain mo naman, KMC. KMC na 10 speed to, no? Yes. Tapos, May halong BG Sport. KMC na may halong VG Sport, no? Kasi may weekly eh. Oo. Etong sprocket mo, anong brand ito? Sunshine. Sunshine na 11, ano to? Actually ano siya, 1130, 11 speed. Ginawa ko, tinanggal ko lang yung 30 teeth para maging 10 speed. Kaya ngayon, ano siya, 11 by 25. Ayun, 1125. Na kinonvert mo lang, no? Na 10 speed na Sunshine. Ito kanyang RD, Shimano Diore XT to. Pero ito, M8 100. chinunap mo to sa 10 speed na originally pang 11 speed. Yan, so ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang rigid MTB. So proceed naman tayo sa kanyang wheel set. Ito yung kanyang gulong, no? CXT Fox Trail. Wait, Ayan, anong size pa na nito? 1.90. Yun, 29 by 1.9. So tingnan natin yung clearance, no? Kasi ito 27.5 eh. Ang laki ng clearance. kahit 2.2 po pwede dito, laki ng clearance. Yan, tingnan natin dito. Yan, medyo maliit dito eh. Hindi kaya dyan. Oo. Pero ito, yan sakto lang. Mga 8 mm siguro o 9 mm dun sa taas. Tapos sa gilid, parang 8. Yan. Yan yung clearance yan, no? Okay naman, pasadong pasado pa. Actually, naka-wide din kasi. Naka-wide rims, no? Mapad ng konti. Next naman, ito kanyang rims na pang 29er Genova Mars na aluminum double wall 32 holes. Yung spokes and nibbles mo, nung brand nito? Sagmit. Yung Sagbit, no? Then yung kanyang hubs naman, ano to? Weapon Beast. Ay, Beast. Beast. Yung Weapon Beast na ilang poles to? 5 poles lang siya. Pero, kinonvert ko siya ng 2 poles. Tapos makunod na speed. Bakit mo binawasan? Actually, nung una, ginawa ko kasi siyang silent hub. Sobrang tahimik eh, experimentahan ko lang. Sinubukan ko naman yung makunod na speed. Ayun. So tignan natin, yung i-check natin yung tunog pala nito nung ginawa mo ng 5 volts. Oo nga, no? Mas malakas yung ayan, yan yung tunog ng Weapon Beast MTB hubs kapag naka-freewheel. Yan, na 5 volts, no? Then, lasa lang sa kanyang price set yan, Shimano Diore XT. Ano siya? M785. M785. Yan, hydraulic brakes. Dual pa to o single piston? Actually, ano lang siya? Yung levers lang. Ang caliper ko is MT200. Okay. Shimano Diore XT, 780 yung levers, tapos MT200 yung calipers na dual piston. Tapos yung kanyang rotors, nasa lang ito yung kanyang SRAM center line na 160mm ang diameter. Both sa harap tsaka sa likuran, parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors, no? So Idol Kian, magkano pala yung damage ito? Ibig sabihin yung total cost pala? Wala akong masyado estimate kasi usually mga nakuha kong parts is second hand, kaya nakakamura ako. Pero if sabihin natin bebenta ko siya, sabihin natin mga 30 to around 25 to 30. Okay, yun yung parang selling value mo. Selling value. Kasi puro swap yun. Oo. Pero nakakamura rin kasi sa mga nakuha ko. Oo. Oh, yun guys, ito nga yung ano pala, yung timbang. Timbang pala nito, ilalagay ko sa screen kasi hindi ko dala yung timbangan eh. Pero sigurado magana-bagan to kasi puro halos lahat carbon, no. Yun, ito nga yung Totem Thomas Rigid MTB ni Idol Kian Reyes. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging-pogi na Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So mag-shoutout ka na, Idol. Shoutout ko sa jowa ko, I love you. Tapos kay Ryan, sayang ka, tulog ka eh. Tologski. Ito yung kasama niya, shoutout ka na. Shoutout sa tropa ko dyan na taga Pampanga tsaka sa mga tropa dyan sa Aklan. Okay ka naman, Idol. Shoutout kay Genesis, kay Manex, kay Denise. Yun. Ayun, so salamat, Idol, sa effort na nakapunta dito sa Barcelona. Kasi layo din pala dito. Okay. Yan guys, maraming salamat sa inyong labay ko. Panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para pa-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.